Alright mga amigo, sinaprubahan na po ng WBO o World Boxing Organization ang naging request ng Top Rank na gawing WBO Super Champion si Teofimo Lopez sa 140-pound division. Ayon sa report ng Boxing Scene, the two division and reigning lineal and WBO Junior Welterweight Champion was approved for Super Champion status by the WBO. The 24-person committee unanimously voted in favor of the designation request filed by Top Rank on behalf of Lopez. Ilan sa mga criteria na pinagbasihan daw po mga amigos kaya na-approve itong si Teofimo Lopez ay ang dalawang impresibong panalo niya kina Vasily Lomachenko noong year 2020 at former undisputed junior welterweight champion Josh Taylor nitong nakaraang buwan ng Hunyo. Ang pagkakaroon ng super champion status ay may ilang mga espesyal na pribilehiyo tulad ng pagiging automatic mandatory challenger sa mas mababang timbang o mas mataas na timbang. For example, sa katayuan ngayon ni Teofimo Lopez, nasa 140-pound division siya. Kung gusto niya ng big money fight o legacy fight, pwede siyang mag-request ngayon na challenge sa WBO World Welterweight title ni Terence Bud Crawford. Yan po ang ilang mga benepisyo ng pagiging super champion. Kaya nga sa nauna kong vlog mga amigos, kung napanood nyo, sinabi ko ron na hindi naman po siguro magre-request ang Top Rank na gawing super champion si Teofimo Lopez kung wala silang balak na malaking laban. For me, since dati namang Top Rank itong si Terence Bud Crawford, kung hindi magiging available kaagad para kay Crawford ang Jermell Charlo fight o Canelo Alvarez fight, napakagandang plan B or plan C ang Teofimo Lopez fight. Sa iba pang balita mga amigos, ngayong hindi na nga po matutuloy ang sagupaang Frank The Ghost Martin at Shakur Stevenson dahil nag-withdraw na nga po sa laban si Frank Martin. May mga kumakalat po na balita ngayon na kaya daw nag-withdraw sa laban itong si Frank The Ghost Martin ay dahil binarat daw ng kampo ni Shakur Stevenson. Pero ayon nga po sa inilabas na report ng ESPN, ayon po kay Mike Coppinger, wala pong katotohanan niya kumakalat na balita na yan dahil sa report niya, sinabi po dyan, Martin was set to earn a career high 7-figure payday. Ibig sabihin po mga amigos, pinakamalaking premyong matatanggap ni Frank The Ghost Martin sa kasalukuyan. Kaya naman hindi maiiwasang maraming tao ang madismaya sa kanyang pag-atras. At may iba pang kumakalat na balita ngayon mga amigos na kaya daw umatras itong si Frank The Ghost Martin ay dahil si Gervonta Tank Davis na lang daw po ang lalabanan. Pero dyan sa part na yan mga amigos, wala pa po ako nakukuha o nakakalap na impormasyon kung ito ba ay may katotohanan. Pero hindi po malabong mangyari yan dahil parehong PBC fighter itong si Gervonta Davis at Frank The Ghost Martin. Sa hinang baraha, patunayan mo sa akin ha, sino man ang mabunot na kalaban, di ka